A lot of running in that point, Pegula. Live na tayo mula sa 2026 Mubadala Easy Open. Kasalukuyang naglalaban sina Alexandra Iala at Jessica Pegula sa isang napakahalagang laban. Malakas ang suporta ng mga fans kay Alex Ila habang ipinapakita niya ang kanyang bilis, matatag na depensa, at agresibong ground strokes laban sa isa sa pinakamahusay na manlalaro sa KT Tour. Bawat puntos ay napakahalaga at walang gustong magpahuli. Si Pegula ay umaasa sa kanyang karanasan at matatag na serbisyo. Ngunit si Alex Ila ay patuloy na lumalaban ng buong puso at ipinapakita kung bakit isa siya sa pinakamalalaking racing stars ng Pilipinas. Ramdam ang tensyon sa bawat rally at palakas ng palakas ang hiyawan ng mga manonood sa bawat panalong puntos ni Alex. Makakamit kaya niya ang isa na namang malaking upset at makalapit sa isa pang makasaysayang tagumpay. Huwag kayong aalis dahil ihahatid namin ang bawat mahalagang sandali, bawat puntos, at bawat update hanggang sa pinakahuling bola ng laban. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para sa pinakabagong balita at live updates tungkol kay Alex Ila at sa buong mundo ng tennis. 6 na araw, 4 na kalaban, isang Olympic gold medalist, ang defending champion ng torneo, ang world number 10 at isang 4 na beses na Grand Slam champion na minsang naging pinakamahusay na manlalaro sa mundo. Pinalo ni Alex Ila silang lahat ng sunod-sunod sa loob ng isang linggo sa Washington, D.C. noong Martes ng umaga. Hindi pa siya seeded. Ulitin ko iyon dahil mahalaga iyon. Nang lumabas ang draw para sa Mubadala Easy Open, si Alex Ila ay rank number 20 sa mundo. Walang seeding, walang proteksyon, walang madaling daraanan. Isa siyang pangalang makikita sa bracket na sisilipin lang sandali ng mga top player bago magpatuloy. Ang kalaban niya sa first round ay si Zhang Qinwen, Olympic gold medalist sa Paris at dating world number 4. Ang kalaban niya sa second round ay si Leylah Fernandez, ang babaeng nanalo sa mismong torneong ito noong nakaraang taon at 7th seed. Sa quarterfinals, nakaharap niya si Elina Svitolina, second seed, world number 10 at reigning Italian Open champion. At sa semifinal, si Naomi Osaka, third seed. 4 na Grand Slam titles, dating world number 1. Lahat ng majors na iyon ay napanalunan niya sa hardcore na siya ring surface na nilalaruan nila. 4 na kalaban at wala ni isa sa kanila ang mas mababa ang ranggo kaysa sa kanya. Lahat sila ay mga pangalang makikilala mo kahit hindi ka pa nakapanood ng buong tennis match sa buhay mo. At tinalo niya silang lahat. Pagsapit ng linggo, punong-puno ang William E. Fitzgerald Tennis Center at malaking bahagi ng crowd ang iisa ang iwinawagayway na bandila, 3 bituin at 1 araw, ang bandila ng Pilipinas. Sa gitna ng Rock Creek Park sa kabisera ng Estados Unidos, para sa isang 21 anyos na manlalaro na ngayon lang lumahok sa torneong ito sa buong buhay niya. Kaya ito ang tanong na gusto kong hawakan mo sa susunod na mga minuto. Paano nagawang lampasan ng isang manlalarong hindi man lang na-seed sa isang 500 level event ng 4 na elite na kalaban sa loob ng 6 na araw at mas naging dominante pa sa bawat laban? Dahil iyon ang bahaging hindi pinag-usapan ng marami. Hindi lang niya nalampasan ang linggong ito. Parang lalo pa siyang bumilis habang tumatagal. May nabago kay Alex Ila. May partikular na nagbago. Bagay na makikita mo mismo sa scoreboard. At sa dulo ng kwentong ito, malalaman mo kung ano iyon, kailan eksaktong nangyari, at bakit dapat kabahan ang natitirang bahagi ng Tour. Pero para maintindihan kung bakit napakabigat ng linggong ito, kailangan mo munang malaman kung saan talaga nanggaling ang batang ito. Dahil hindi iyon ang inaakala mo. Para maintindihan kung bakit mahalaga ito, kalimutan mo muna ang tennis at tingnan mo ang mapa. Ang Pilipinas ay bansang may higit 100 milyong tao. Bansang basketball, bansang boxing, bansang volleyball. At bago dumating si Alex E, wala pa itong naipoproduce na kahit isang babae na nakapasok sa top 100 sa singles. Wala. Sa buong kasaysayan ng ranking, walang pipeline, walang pambansang tennis system na nagtutulak ng talento pa itaas. Walang UTT Tour stop sa kalendaryo. Kung isa kang batang may talento sa tennis na ipinanganak sa Maynila, hindi ka hahanapin ng sport, ikaw ang maghahanap dito. Kaya noong 13 taong gulang siya, sumakay siya sa eroplano ng mag-isa at lumipat sa isang isla sa baybayin ng Spain, sa Rafa Nadal Academy sa Mallorca. 6,700 milya ang layo mula sa bahay. Ibang wika, ibang klima, ibang pagkain, at walang ibang may kapareho ng pasaporte niya sa buong gusali. 13. Isipin mo kung ano ang ginagawa mo noong 13 ka pa lang. Ngayon, itapat mo ang larawang iyon sa mga manlalarong tinalo niya ngayong linggo dahil doon umiikot ang buong kwento. Si Naomi Osaka ay may Japanese Federation sa likod niya, kasama pa ang American Development Infrastructure at isa sa
pinakamalalaking commercial machine sa sports. Si Leylah Fernandez ay dumaan sa Tennis Canada, isang programang binuo para gumawa ng Grand Slam finalists at paulit-ulit itong nagtagumpay. Si Elina Svitolina ay galing sa Ukrainian system na nakapagluwal ng top 10 players sa loob ng 2 dekada. Si Zheng Qinwen ay nagmula sa Chinese program na may state-level resources na nakatutok mismo sa ganitong resulta. Si Alex Ila, isang isla at isang maleta. Ang unang totoong senyales ay dumating noong 2022. Nanalo siya sa girls singles title sa Vic Open, Junior Grand Slam champion. Kung sumusubaybay ka sa alam mo kung gaano kalakas ang palakpak ng mga tao para sa mga junior champion at kung gaano katahimik ang pagkawala ng karamihan sa kanila kalaunan. Junior titles ay pangako, hindi kabayaran. Napakaraming babaeng nanalo ng junior slams pero hindi man lang nakapasok sa senior top 50. Pagkatapos ay dumating ang Marso ng 2025 at ang linggong unang nagpabanggit ng pangalan niya sa bibig ng lahat. Miami Open. Pumasok siya mula qualifying, rank mga nasa number 140 sa mundo, na sa tour terms ay hindi ka pa umiiral. At doon siya nagsimulang pumutol ng malalaking pangalan. Tinalo niya si Jelena Ostapenko, isang French Open champion. Tinalo niya si Madison Keys na 8 linggo lang ang nakalipas ay nanalo sa Australian Open. Pagkatapos, tinalo niya si Iga Swiatek, 5 beses na Grand Slam champion at isa sa pinakamadominanteng manlalaro ng kanyang henerasyon. 3 major champion sa loob ng 1 linggo. Mula qualifying, umabot siya sa semifinal ng isang libo event bilang teenager na nasa labas ng top 100 at crowd sa Miami para sa kanya. Mga bandila ng Pilipinas sa lahat ng dako, may sigawan, may chanting. Isang stadium sa South Florida na parang Maynila ang tunog. Pagkatapos, natalo siya. Tinalo siya ni Jessica Pegula sa semifinal na iyon. 3 set, 7-6 sa third set tiebreak, saka 5-7, saka 6-3. Toong may tsansa si Ila pero nawala iyon. At sa mga sumunod na araw, nagsimulang mabuo ang tanong sa mundo ng tennis. Tahimik sa umpisa, gaya ng laging simula ng mga ganitong tanong. Bagong bituin na ba ang o isa lang ba iyong isang mainit na linggo? Dahil parehong nangyayari iyan at madalas mangyari. Narito ang bagay na hindi sinabi ng malakas ng mga tao pagkatapos ng Miami. Hindi bumaba ang pressure pagkatapos ng linggong iyon. Lalong tumaas dahil mula sa puntong iyon, hindi na siya simpleng pag-asa lang. Naging pambansang inaasahan na siya. Bawat laban niya, may bansang nanonood. Bawat pagkatalo niya, headline sa Maynila. Bawat draw niya, sinusuri ng mga taong hindi naman nanonood ng tennis hanggang sa napilit niya silang magmalasakit dito. Napakabigat na pasaning ibinibigay yon sa isang 19 anyos. At sa loob ng ilang panahon, parang pwedeng doon na lang nagtapos ang kwento. Dahil ang nangyari pagkatapos ng Miami ay halos bumali sa buong naratibo. Narito ang hindi ipinapakita ng highlight reels. 6 na linggo ang nakalipas, lumakad si Alex Ila sa isang grass court sa England para sa pinakaunang final sa buong buhay niya. Eastbourne, isang 500 level event 1 linggo bago ang Wimbledon at nilabanan niya ang lahat hanggang makarating sa huling laban. At natalo siya. Sa tennis, hindi lang iyon isang mapon. Ang unang final ay isang checkpoint na seryosong tinitingnan ng sport dahil may isang partikular na klase ng manlalaro at kilala iyon ng bawat coach sa tour na kayang talunin ang kahit sino tuwing Miyerkules pero hindi marunong magsara pagsapit ng linggo. Malaya kapag walang inaasahan pero humihigpit sa mismong sandaling nasa silid na ang tropeo. Isang final na ang nalaro ni Ila at natalo siya roon. Kaya ang tanong na nagsimulang mabuo pagkatapos ng Miami ay lalong tumalim. Hindi na kaya ba niyang makipagsabayan sa mga ito dahil malinaw na kaya niya. Naging mas mabagsik to, kaya ba niyang tapusin ang kahit ano? At iyan ang bagay sa ganitong tanong. Hindi ito nawawala sa paglipas ng panahon. Lalo lang itong lumalaki. May partikular na bang kayang nilalagyan ng big tour at puno iyon ng mga babaeng nagkaroon ng iisang maningning na 2 linggo. Mga manlalarong tumalo ng 3 seeds ng sunod-sunod, naka-deep run, napasama sa magazine profile at pagkatapos ay ginugol ang susunod na 4 na taon sa pagkatalo sa first rounds. Hindi iyon bihirang mangyari. Sa totoo lang, iyon ang mas malamang mangyari. Ang breakthrough week ang pinakamadaling likhain sa tennis at ang pinakamahirap ulitin dahil sa ikalawang beses na maglakad ka sa court, nakascout na ang lahat sa iyo. May video na ang lahat ng second serve mo at wala nang nagugulat. Ang sorpresa ay sandatang 1 beses lang pumuputo. Kaya tanungin mo ang tanong na itinatanong ng tour. Pagkatapos ng Miami, pagkatapos ng panalo laban kay Swiatek, pagkatapos mapanood ng bawat top 10 player sa mundo ang tape, ano pa ba ang natitira kay Alex Ila na hindi pa nila nakikita? At pagkatapos ay nandyan ang ikalawang bigat. Ang bigat na walang ibang manlalaro, saranggo niya ang pasan. Hindi naglalaro para sa sarili lang niya. Sa bawat torneyong sinalihan niya, dumarating ang crowd. Hindi basta dumarating, malakas, maingay. Sa Miami, sinabi ni Jessica Pegula na hindi niya talaga maintindihan ang nangyayari. Amerikana siya sa Miami Open semifinals, nakatira sa South Florida at tumingin siya sa paligid sa isang stadium na sumisigaw para sa iba at naisip, saan nanggagaling ang lahat ng taong ito? Ganoon halos ang sinabi niya. Nalito siya. Ngayon, isipin mong ikaw ang taong pinupuntahan
kasiyahan ng crowd na iyon. Isipin mong lumilipad ka papuntang Washington at alam mong may mga pamilyang bumiyahe mula Virginia, Maryland at New Jersey na may mga taong nag-leave sa trabaho, na may mga nagdala ng bandila, na may mga lolo't lola sa stands na hindi pa nakakapanood ng tennis match sa buong buhay nila at nandyan lang dahil sa iyo. Panggatong iyon, pero utang din iyon at walang world number 29 na kailangang magdala ng ganoong bigat. Wala, kaya dumating siya sa Washington noong huling bahagi ng Hulyo. Unang beses sa torneyong walang seed at pagbukas niya ng draw, si Zheng Qinwen agad ang nakita niya, Olympic gold medalist, dating world number 4, isang babaeng may isa sa pinakamalalaking serve sa sport Martes ng hapon, Rock Creek Park, punong-puno ang venue at agad itong pumangit. Nagsimulang magpakawala si Zheng ng mga bomba sa serve. Hindi lang magagandang serve, kundi mga serve na hindi na maibabalik. Sa dulo ng laban, may 14 na aces siya at si Ila ay may 4. Hindi iyan maliit na agwat. Structural gap iyan. Kapag ganyan ang serve ng isang manlalaro, wala kang libreng puntos, wala kang murang. Bawat isa mong service game ay nagiging paglalakad sa lubid dahil alam mong kung magkamali ka, hindi mo siya agad mababawi. Natalo si Ila sa first set, 4-6 at gusto kong damhin mo ang sandaling iyon dahil mali ang lahat. Lugmok siya ng isang set. Nilalamangan siya sa serve sa antas na hindi niya masarhan. Olympic champion ang kalaban niya. Hindi pa siya nananalo ng torneo sa ganitong level sa buong buhay niya. May isang final siya sa record at talo iyon. At ang buong stadium na dumating para sa kanya ay ngayon ay nanonood habang natatalo siya sa first round. Wala pang isang oras. Ito ang eksaktong sandaling dapat sana ibumagsak ang lahat. Ito ang sandaling nagiging totoo ang K1 Hot Week narrative kung saan matatanggal siya noong Martes, lilipad sa Toronto at tahimik na magwawakas ang kwento. At tingnan mo, sa papel, walang solusyon. Hindi niya kayang tapatan ang serve ni Zheng. Hindi niya kayang tapatan ang power ni Zheng. Sira na ang bawat obvious na lever. Wala nang dapat subukan. Pero may ginawa siya sa second set na hindi ko pa nakita niyang gawin dati. Panoorin mo ang ginawa niya sa simula ng second set dahil iyan ang buong kwento. Tumi siya sa pagsubok na manalo sa paraang dati niyang ginagamit. Unawain mo ang ibig sabihin niyan. Si Ila ay isang ball striker. Ang instinct niya, gaya ng bawat batang lumaking malakas humataw, ay sagutin ang power ng power. May nag-ace sa iyo, gusto mong mas malakas ang isagot. May humarurot ng forehand lampas sa iyo, gusto mong mas malakas pa ang ibalik. Iyan ang reflex. Iyan ang ginantimpalaan ng buong junior career niya. At laban kay Zheng Qinwen, talong estratehiya iyan. Walang bersyon ng laban na iyon kung saan matatapatan niya sa serve ang isang Olympic champion. 14 na test laban sa 4. Hindi gumagalaw ang matematika, kaya tumigil siya sa pagpapaikli ng puntos at sinimulang pahabain ang mga ito. Tingnan mo ang two-handed backhand niya. Hindi na niya ito ginamit bilang sandata, kundi bilang kasangkapan. Pinahahaba ang rallies na parang wala siyang karapatang pahabain. Hinaluan niya ng slice, mababa, dumudulas, awkward. Sinimulan niyang hilahin si Zheng ng patagilid, patakbuhin siya sa baseline. Pilitin siyang humataw ng isa pang bola, tapos isa pa, tapos isa pa. Hindi siya naghahanap ng winner. Pinapahaba niya ang laban ng lampas sa kaya ng kalaban niyang tiis. Ibang sport na iyon, dahil ito ang ginagawa ng slice sa ganitong antas. Pinapabagal nito ang pace. Pinipilit nito ang kalaban na lumikha ng sarili niyang power mula sa mababang bola na siyang pinakamahirap na tira sa tennis na malinis na maipatama. Ang isang manlalarong nakadepende sa timing at eveki at eksaktong ganoon si Zheng ay mapipilitang humataw mula sa alanganing taas. Hindi agad dumarating ang errors. Dumadating sila sa ikasyam na bola, tapos sa ikalabindalawa at pagsapit ng third set. Sa ikalimang bola pa lang nandyan na sila. Nakuha ni Ila ang second set, 6-4 at ang third set, 6-1. 6-1 laban sa Olympic gold medalist. Kabuang 2 oras at 26 minuto at sa dulo, si Zheng ang mukhang siya ang pinatakbo ng todo. Ngayon, ito ang bahaging kailangan mong marinig ng malinaw dahil dito nagkakamali ang karamihan sa kwento. Ang turning point ay hindi dahil nanalo siya. Nakatalo na siya noon ng malalaking pangalan. Tinalo niya si Swiatek sa Miami. Tinalo niya si Ostapenko. Tinalo niya si Keys. Nasa resume na niya ang malalaking panalo. Ang tunay na point ay nanalo siya sa isang laban na natalo na ng natural game niya. Bumagsak ang plan E buong buo. Sa scoreboard, sa harap ng publiko, sa harap ng stadium na puno ng mga taong bumiyahe para panoorin siya. At sa halip na idiin pa ang sirang lever, gumawa siya ng bago habang tumatakbo ang laban. Sa edad na 21, sa first round na siya ang natatalo. Iyan ang iisang kakayahang naghihiwalay sa top 30 player at top 10 player. Hindi ang forehand, hindi ang bilis ng serve, kundi ang kakayahang lutasin ang laban ng real time. Kapag hindi gumagana ang pinakamahusay, top 30 players ay may isang mahusay na paraan para manalo. Top 10 players ay may 3. At noong Martes ng hapon sa Washington, natagpuan ni Alex ang pangalawa niya. At makalipas lang ang ilang minuto, binigyan niya ang crowd ng sandaling paulit-ulit nilang aalalahanin sa mga susunod na taon. Nakatayo siya sa court para sa on-air interview. Hinihingal pa at tinanong siya ng reporter kung ano ang pakiramdam na maging ganoon kasikat saan man siya magpunta. Standard na tanong, standard na sagot ang inaasahan. Pero binaligtad niya ito. Dapat baguhin ang tanong. Hindi ano ang pakiramdam na maging sikat, kundi ano ang pakiramdam na maging Filipino.
termino. Pagkatapos ay humarap siya sa mga tao sa stands at nagsabi ng 4 na salita. Salamat mga kababayan. Sumabog ang lugar. Pero alisin muna natin ang emosyon at tingnan kung ano talaga ang nangyari noong Martes sa malamig na termino. Isang unseeded player ang natalo sa isang set. Nasuri na hindi na mapapanalunan ang primary game plan niya. Lumipat sa ganap na ibang estilo at tinapos ang Olympic champion sa score na 6-1 sa deciding set. Hindi siya sinuwerte. Nag-adjust siya at kapag natutunan ng isang manlalaro na kaya niyang gawin iyon, may nagbabago sa paraan ng paglalakad niya papunta sa susunod na laban. Dahil alam na niya ngayong hindi pala iyon ang huling hangganan niya. Martes iyon. Ang ginawa niya sa susunod na 4 na araw ang daan kung bakit huminto itong maging simpleng comeback story at nagsimulang maging tunay na problema para sa buong Wiki Tour. Miyerkules, si Leila Fernandez, defending champion ng torneong ito, 7th seed, League Open finalist, isang left-hander na ang buong laro ay nakatayo sa pag-frustrate